Marshal Ortega. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 536 na kamatayan na walang awa. Napabuntong hininga ang lahat sa Springbrook Private Club. Si Hendrix mula sa makapangyarihang mga Chandler ay napahiya at nakaluhod. Ang tinaguriang Crusher of Brighton's Elite Circle ay nasa ilalim na ngayon ni Marshal. Walang sinumang kaluluwa ang nakakita kay Marshal na kumilos. Tila napaluhod si Hendrix na parang napipilitan ng hindi nakikitang puwersa. Katakataka ang eksena. Naiinis na umiling si Talia. Siya ang nagdala nito sa sarili niya. Papatayin kita. Sumabog ang galit ni Hendrix dahil sa kahihiyan. Hindi lang siya nawala ng mukha sa mga piling tao ng batang Brighton kundi tinatanggihan at iniinsulto rin siya ni Talia, ang babaeng iniibig niya. Ang pagiging sa lupa tulad ng isang aso, hindi makabangon, ay ang pinakamalaking kahihiyan ng kanyang buhay. Dim it, bitawan mo ko. Papatayin kita. Sigaw niya. Idiniin ni Marshal ang kanyang bota sa mukha ni Hendrix. Hinding-hindi ka magkakaroon ng pagkakataong patayin ako. Isaalang-alang itong isang babala para sa araw na ito. Napuno ng kaluskos ang silid habang nagkalat ang 7 o 8 sa mga ngipin ni Hendrix sa marmol na sahig. Napangiwi ang mga nanunood na parang nararamdaman nila ang sakit. Lumipat ang lahat ng mata kay Marshal, ang batang punong instruktor na ang mukha ay kalmado, halos hindi nakakapinsala. Ngunit ngayon ay nakita na nila siya kung ano talaga siya. Siya ay isang walang awa na mandirigma na pinatigas ng labanan. Kahit anong yabang ni Hendrix, isa lang siyang spoiled brat. Hindi siya kapares sa isang batikang opisyal ng militar. Nakatayo si Andres, na kanina pa naghihintay na panuuri ng pagbagsak ni Marshal. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Kusang napaluhod si Hendrix. As realization dawned, Andres pointed at Marshal and shouted, "Anong ginawa mo kay Mr. Hendrix? Bitawan mo na hiin." Ang 4 na bodyguard sa likod ay likas na inabot ang mga kutsilyo sa kanilang mga baywang, handang lumipat kay Marshal. "How dare trash like you question me?" Sinampal ni Marshal si Andres. Lumipad siya pabalik na parang kanyan, bumagsak sa isang cabinet ng alak na mahigit 30 talampakan ang layo. Pagkatapos ay nawalan siya ng malay sa gitna ng basag-basag na puwet at mamahaling alak na nagkakahalaga ng milyon-milyong halaga. Bumuga ng hininga, at pagkatapos ay bumagsak ang bulwagan sa isang nakamamatay na katahimikan. Humakbang si Michelle at binasag ang katahimikan. "Marshal, anong ginawa mo kay Hendrix? Hayaan mo na siya ngayon, o haharapin mo ang galit ng Northlawn Residency." Pinunasan ni Marshal ang kanyang mga kamay at itinapon ang basang pamunas sa pang-aalipusta. "Walang weth sa mundong ito na hindi ko kayang harapin. Ikaw." Nanginginig ang galit ni Michelle nang maramdaman niya ang malamig na aura sa paligid ni Marshal. Pinalambot niya ang tono niya. "Marshal, binibiro ka lang ni Hendrix. Bakit kailangan mo pang pumunta sa malayo, bitawan?" Siya ngayon. Nagyayelo ang mga mata ni Marshal habang nakatitig kay Michelle. "At sino ka sa tingin mo? Bakit ko siya pakakawalan dahil lang sa hinihingi mo? Sa tingin mo ba kailangan kitang pakinggan dahil lang ikaw ang panganay na anak ng mga Kendall?" Tumulo ang boses ni Marshal sa pangungutya. Ang Kendalls ay wala. Ang mga tao ay natigilan sa hindi makapagsalita. Ibinasura na lang ba niya ang Kendalls, isa sa pinakaprestihiyosong pamilya ni Brighton? At kung ang mga Kendall ay wala, ano ang ginawa ng Rare sa kanila? Damang-dama ang kay-abangan. Wala siyang paggalang sa sinuman sa mga piling tao ni Brighton. Namuo ang pagkadismaya ni Michelle. Nang makitang walang silbi ang pangangatwiran, bumaling siya kay Talia. "Lumaki kaming magkasama sa base militar. Paano mo mapapanood si Hendrix na nagdurusa sa kahihiyang ito at walang ginagawa? Sabihin mo kay Marshal na pakawalan na siya." Malamig na tumawa si Talia. "Mr. Si Marshal ang aking superior officer. Wala akong karapatang gumawa ng anumang hindi makatwirang kahilingan sa kanya. At hindi ba ikaw ang nagsabi kanina na hindi ka makikialam sa ating mga gawain? So anong ginagawa mo ngayon? Noong nang-aapi ng iba ang pinsan mo, pinalakas mo ang loob mo sa halip na pigilan. At ngayon, kapag nagkamali, gusto mong umatras si M. Marshal.
Sa tingin mo ba ang lahat ay A? Laro. Kung magkaka-crush ka ng iba, humanda ka ring ma-crush. Paano mo matatawag na lalaki ang sarili mo kung hindi mo kayang matalo? Michelle. Binalaan na kita noon na huwag makipaglaro sa apoy. Pero pinilit mo pa rin, at ngayon ay nahaharap ka sa kahihinatnan. Kahit na pinili ni Mr. Marshall na tapusin siya ngayon, so be it. Punong-puno kayo ng excitement noong kayo ang mga nambo-bully. Bakit hindi nyo kayanin ngayon? Huwag mo akong idamay dito. Wala ako sa tabi mo. Ikaw. Nanginginig sa galit si Michelle at tinuro si Talia. Hindi ka ba talaga tutulong? Of course not. Matalas ang boses ni Talia. Anihin mo ang itinanim mo. Nilibot ng mga mata ni Michelle ang paligid, naghahanap ng pwedeng mamagitan. Lumingon siya kay Freya. Ms. Right, alam kong ang lolo mo ay. Pinutol siya ni Freya. Michelle, huwag mo akong kaladkarin dito. Ako rin, ay walang karapatang makialam sa sinabi ni Instructor Ortega. Mga aksyon. Binalaan kita kanina na kung naghahanap ka ng gulo, ikaw ang magdadala ng kahihinatnan. Well, the consequences are here. Don't say things na nagmumukha kang mahina. Tandaan mo, ikaw ang ikatlong henerasyon ng isang piling pamilya. Kahit papaano ay magkaroon ka ng dignidad at lakas ng loob, o ikahiya mo ang pangalan ng iyong pamilya. Namumula ang mukha ni Michelle sa kahihiyan, ngunit hindi siya makapagtalo. Nakita ng lahat kung paano sila dinala rito ng kanilang kayabangan at kawalan ng respeto. Ito ay retribution. Ngayon, napagtanto ni Hendrix na kahit si Michelle ay hindi mapigilan si Marshall, sinigawan ang mga bodyguard. Ano pa ang hinihintay mo? Patayin mo siya. Sisiguraduhin kung atresado ka ng Northlorne residence. Kung hindi, tatapusin ka mismo ng kapatid ko. Itinuro ng dalawa sa mga bodyguard na desperado na ngayon si Marshall gamit ang kanilang mga kutsilyo. Binunot ni Talia ang kanyang baril at sumigaw, papatayin ko ang sinumang gumalaw. Ang pananakot sa isang general na may sandata ay may parusang kamatayan. Pagharap sa maitim na baril ng baril, nanginginig sa takot ang apat na bodyguard. Walang alinlangan sa boses ni Talia. Ang sinumang matapang na magbanta sa mga sundalo ni Draconia ay isang kaaway, at nangangahulugan iyon ng tiyak na kamatayan. Kahit na hindi nagbigay ng paalitang babala si Talia, magiging ganap na batas para sa kanya na barilin sila sa mismong lugar. Nang makita ang pag-aalinlangan sa kanyang mga bodyguard, sumigaw si Hendrix, mga hanggal, patayin ninyo siya ngayon. Susuportahan namin kayo ng Northlorne residence. Kung hindi, sisiguraduhin ng aking kapatid na patay kayo. Dalawa sa mga bodyguard ang nagpakatatag at sinumpa si Marshall ng mga nakataas na kutsilyo. Kalmadong kinuha ni Marshall ang baril kay Talia at pinaputukan, agad silang napatay. Nagbasag-basag ang kanilang mga bungo at namuo ang dugo sa kanilang paligid. Siya ang bumaril sa kanila. Nagsisigawan sa buong bulwagan. Namutla si Michelle sa cold-blooded actions ni Marshall. Ngayon lang napagtanto ng lahat ang katotohanan. Ang lalaking nakatayo sa harapan nila ay hindi basta-bastang opisyal. Siya ay isang malupit at hindi sumusukong general. Hindi mahalaga kung sino ka, anong maimpluwensyang pamilya ang kinabibilangan mo, o kung gaano ka kayaman. Ang tanging nakuha ng isang tao sa pananakot sa isang general ay kamatayan ng walang awa. 10 libreng call. Kabanata 537 100. Ang Springbrook Private Club ay tahimik bilang libingan. Ang tanging ingay ay ang punit-punit, nakakatakot na paghinga ng mga nanunood at ang nakakasakit na pagpatak ng dugo at utak mula sa dalawang patay na gwardya. Isang malamig na simoy ng hangin ang hamampas mula sa labas. Dala nito ang metallic tang ng dugo na nagpaikot-ikot. Napatikip ng bibig ang lahat ng nasa kwarto. Takot na takot silang magbitaw ng salita. Lampas ito sa inaasahan ng sinuman sa kanila. Pupunta sila para panuurin si Hendrix na ipagmamalaki ang kanyang kapangyarihan. Ngunit ngayon, nasaksihan nila ang isang hindi mapigil ang eksena ng patayan. Ang natitirang dalawang bodyguard ay lumuhod, nagmamakaawa para sa kanilang buhay, nanginginig sa takot. Kung sila ay kumilos ng pabigla-bigla sa isang sandali, sila ay nakahiga na patay ngayon, masyadong.
Ang mga batang elite ay hindi estranghero sa mga away, kahit na mga brutal. Gayunpaman, ang antas ng karahasan na ito ay isang bagay na hindi pa nila nakita noon. Ang punong instruktor ng Werewolf, si Marshall Ortega, ay pumatay ng walang pag-aalinlangan. Talagang nakakatakot. Lihim silang natuwa na hindi sila masyadong mayabang noon. Kung hindi, maaalala sila ng walang awa na lalaking ito at maaari niya silang patayin sa isang kisap mata. Sobrang nanginginig si Michelle na naging blue ang labi niya. Itinuro niya si Marshall na nanginginig ang kamay. Why you? How dare you shoot and pumatay? Matalim na parang yelo ang mga mata ni Marshall. Why not? They raised weapons against a general. Do you think I'll let that slide? Are you suggesting that you want to try it also since you're questioning me about it? Bago pa makareact ang sinuman, naputol ang braso ni Marshall, at isang putok ng baril ang pumutok sa hangin. Ah! Dumaan ang bala sa tenga ni Michelle, sa sobrang lapit ay naramdaman niya ang init nito. Namutla siya nang bumagsak siya sa sahig. You're out of control, nauutol niyang sabi, ang boses ay halos bulong. Yung wala sa kontrol, kayong lahat, sabi ni Marshall, mahina ang boses at cutting. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na kumilos ng mayabang sa harap ng general? Hindi ko pinansin ang mga kalokohan mo noon, sa pag-aakalang may sense ka. Malinaw, mali ako. Umalis ka sa linya, at makikita mo kung ano ang mangyayari. Napatikip ng bibig si Michelle. Masyado siyang natakot para magsalita pa. Mr. Hendricks, Ms. Michelle, what on earth is going on ere? Isang lalaking nasa edad 50 anyos ang bumungad sa mga pinto. Ito ay si Cohen, ang patriarch ng York at may-ari ng Springbrook Group. Kababalik lang niya sa Harmonfield, naglibot sa business district, at pumunta sa club para batiin ang mga batang sayan ng makapangyarihang pamilya ni Brighton. Hindi niya inaasahan na sasalubungin siya ng magulong eksenang ito. Si Michelle, gusot at dilat ang mata sa takot, si Hendricks, nakasubsob sa sahig, duguan na may mga sirang ngipin na nakakalat sa paligid, at dalawang walang buhay na katawan sa malapit. Mr. Hendricks. Nagmamadaling buhati ni Cohen si Hendricks, ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi niya ito maigalaw mula sa lupa. Bakas sa mga mata ni Hendricks ang matinding galit. Ginawa mo ito. Lumipat ang tingin ni Cohen kay Marshall at sa baril na nasa kamay niya. How dare you pumatay dito? Hindi mabasa ang ekspresyon ni Marshall habang ibinalik ang baril kay Talia. Ibinaba ko ang mga nang-ahas na magbanta ng armas sa isang general. Problema mo ba yan? O gusto mong subukan ang iyong swerte? Si Cohen ay likas na umatras na may malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo. General ba siya? Bago pa niya maisip ang kanyang mga iniisip, si Hendricks ay umungol ng desperadong, Cohen, patayin mo siya. Kahit gaano pa ito kalaki, ang North Lorne residents ay magtitiis. Namilog ang mga mata ni Cohen sa pag-aalinlangan. Binal-ika niya si Marshall ng may paggalang. Ikaw si Mr. Ortega, tama. Nabalitaan ko na ikaw ay papunta sa Harmonfield. Let me say this, it's unnecessary for things to escalate further. Maghanap tayo ng resolution. Give me some respect. I think it's enough that 2 bodyguards died. You should release Mr. Hendricks. We can talk this over. Ngumisi si Marshall. Respeto. What makes you think you deserve any from me? Step back before I send you flying. Nang walang babala, ibinaba niya ang kanyang kamay, hinampot si Cohen ng napakalakas kaya bumagsak siya sa isang mesa na may 10 talampakan ang layo. Ang mga bodyguard ni Cohen ay nanigas, ang mga kamay ay kumikibot sa kanilang mga sandata. Ngunit nang damilat ang kanilang mga mata sa namumuong dugo sa sahig, sila ay napalunok at nanatili. Ang taong ito ay hindi lamang isa pang mandirigma, siya ay isang general sa militar. Hindi tayo mangangahas na ipagsapalaran ang ating buhay para sa laban na ito. Ilang saglit lang ay naisip ni Michelle. Nagsimula ang buong sitwasyong ito dahil sa kanya, at kung hindi maganda ang pagtatapos ko. Hinding-hindi siya mapapatawad ng kanyang lolo kung dito namatay si Hendricks.
Gayunpaman, walang sino man ang maaaring kumbonsihin si Marshall na huminto ngayon. Biglang naisip ni Michelle si Catherine. May mga alingaw-ngaw mula kagabi na nag-iisang kinuha ni Zane ang nangungunang apat na elite fighters ng ang madilim na mundo. Sa ganoong reputasyon, maaaring hindi maglakas loob si Marshall na kumilos ng walang ingat laban kay Catherine. Dagdag pa, si Zane ay may mataas na ranggo sa militar. Catherine, tulungan mo naman ako. Lumapit si Michelle kay Catherine. Kausapin mo si Marshall at ipatigil niya ito dito. Inilapag ni Catherine ang inumin at tumingin kay Michelle. Ito ang iyong problema upang malutas. Wala itong kinalaman sa akin. Tama si Marshall. Kung gusto mong hamonin ang isang tao, maging handa ka sa paghamon bilang kapalit. Kung hindi mo kaya, huwag kang kumilos ng matigas. Maya-maya, mapapatay ka nito. Ang pagbabante sa isang general ay nangangahulugan ng kamatayan ng walang pagbubukod. Iyan ay isang mahigpit na panuntunan ng militar ng Draconia. With that, tumalikod si Catherine at tinungo ang exit. Pupunta si Tim sa Springbrook Mall. Wala akong oras na sayangin ang kalokohang ito. Sa loob ng engranding bulwagan, ang hangin ay makapal na may dugo at nakakapangilabot na pakiramdam. Sinulyapan ni Freya ang kanyang relo at napansing malapit ng mag-11 a.m. Pinaalalahanan niya si Marshall, malapit na mag-EM. Tara na. Huwag ka nang mag-aksaya pa ng oras sa mga taong ito. Tatawagan ko si Lolo para ipadala niya ang Harmonfield Garrison at ang security team niya para maglinis. Tumango si Marshall at nagsimulang maglakad patungo sa labasan kasama ang iba. Nagmamadaling sinundan sila ni Michelle, na nakaharang sa kanilang dinadaanan sa pintuan. Marshall. Instructor Ortega, nasa sahig pa rin si Hendrix. Please, show him mercy and let him stand. Huminto si Marshall at tumingin kay Michelle. At, bakit ako dapat? Natigilan si Michelle. Marshall, hindi mo ba iiwan ang iyong sarili ng isang paraan? Isang daan palabas. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Marshall. Hindi ko ginagawa iyon. So, ito ba ang mga candle na sinusubukang makipag-touch-to-toe sa akin? Fine. If you want to make a move, I'm ready to take down the candles anytime. Now, move. Dahil doon, itinulak niya si Michelle at lumabas ng private club, patungo sa Springbrook Mall. Galit na sumigaw si Hendrix na nasa lupa pa rin, Michelle, tawagan mo si Elliot. I'm nothing but a loser if I'm not beat him to death today. Kabanata 538 Good Riddance. Sa reception hall ng Wright Mansion sa loob ng magalang na nakaupo sa tapat ni Martin. Matandang Mr. Wright, ako ay nakatali sa trabaho at mayroon ay compound ng pamahalaang lungsod, Elliot. Nagkaroon ng pagkakataong bisitahin ka sa Harmonfield para sa medyo matagal. Natutuwa akong makita kang nasa mabuting kalusugan, sabi ni Elliot. Nakangiting tumango si Martin. Oo, 7 taon na ang nakalipas mula noong huli tayong magkita. Nag-aaral ka pa noon. Ang bilis ng panahon. Ngayon, malalaki na kayo at may kakayahan ng mag-isa. Tumayo si Elliot at magalang na iniharap kay Martin ang dalawang maliit na kahon ng mga bihirang natural na pandagdag sa kalusugan. Ang halaga ng mga regalong ito lamang ay higit sa 28 milyong dolyar. Inutusan ako ng aking lolo na bisitahin ka kaagad pagdating sa Harmonfield. Ito ay isang maliit na tanda ng paggalang mula sa akin, na nais mong walang limitasyong kalusugan at mahabang buhay. Tinanggap ni Martin ang mga regalo sabay tango. Salamat. Umupo ulit si Elliot sa sofa. Kanina lang, labis na nag-alala ang lolo ko nang mabalitaan niyang nakahiga ka at malubha ang sakit. Naghanap siya ng maraming kilalang doktor, parehong lokal at dayuhan, at nagpadala ng iba't ibang mga remedyo sa iyong paraan, ngunit walang epektibo. Hindi pa rin siya komportable tungkol dito hanggang ngayon. Humalaklak si Martin. Ang ganda niya. Noon, akala ko tapos na ang oras ko. Sa sobrang swerte lang ako nailigtas ni Mr. Ortega sa mga kamay ng kamatayan. Pagbalik mo, ihatid mo ang aking pasasalamat sa iyong lolo. Yes. Old Mr. Wright. I will definitely pass on your words, magalang na sabi ni Elliot.
Elliot, nakikita ko kung ano ang nagawa mo ngayon, napakasaya ko. Sa mga nakababatang henerasyon, ikaw at si Zane ang higit na namumukod-tangi. Matanda na kami ngayon, at ang kadakilaan ni Draconia sa hinaharap ay nakasalalay sa mga taong katulad mo. Mahinhin na tumugon si Elliot, "Nambobola mo ako, old Mr. Right. Kumpara sa apo mong si Freya, ako. Medyo nahihiya. Ang mga parangal sa labanan na kanyang natamo sa nakalipas na ilang taon ay higit pa sa atin. Oh, speaking of which, old Mr. Right, bumisita ako sa Dragon Ridge Valley kagabi kasama ang ilang mga kakilala at nagkataong nakita ko si Freya doon. Kasama niya ang isang nagngangalang Mr. Ortega. Siya kaya ang mahimalang manggagamot na nagligtas. Ikaw. Tumango si Martin. Oo, gumagawa siya ng milagro. Maging si Wilder ay naging alagad niya. Kung hindi dahil kay Mr. Ortega, matagal na akong nagsumbong sa langit. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Elliot. Ang kalusugan ng aking lolo ay bumababa nitong nakaraang 2 taon sa kabila ng pagkonsulta sa maraming mga eksperto. Ang kanyang kondisyon ay patuloy na lumalala. Kung maaari lamang nating kumbansihin si Mr. Ortega na tulungan siya. Bahagyang kumunat ang noo ni Martin. Elliot, naiintindihan ko kung ano ang inaasahan mo. Ngunit bihira ang mga pagkakataong tulad nito. Ang isang lalaking tulad ni Mr. Ortega ay hindi isang tao na maaari mong tawagan ng basta-basta. Hindi naiiba si Tim sa bagay na iyon. Para sa isang tao na maaaring agawin ang buhay mula sa kamatayan mismo, siya ay kumikilos lamang sa kanyang kusa. Understand. Matandang Mr. Right. A powerful man like Mr. Ortega is far beyond our reach. Elliot acknowledged. Alam na alam niya na hindi siya gaanong mahalaga kumpara kay Marshall. Ang mga pangyayari sa labanan sa Dragon Ridge Valley noong nakaraang gabi ay nagwasak sa kanyang pagmamataas sa 1,000 piraso. Background ng pamilya, ang titulo ng tagapagmana ni Lord Northlore, bilang isang pangunahing tauhan sa muling pagkabuhay ng angkan, lahat ng ito ay walang kahulugan sa presensya ng Divine Drakebapper. Ang nangungunang 4 na makapangyarihang lalaki sa mundo sa Dark List ay hindi makatiis kahit isang galaw mula sa lalaking ito. Kahit na ang pinakamalaking martial arts sect na Phoenix Vanguard ay kinilala siya bilang kanilang master at ang Dragon Token ng sect ay nasa kanyang mga kamay. Ang isang maimpluwensyang tao na tulad niya ay higit pa sa anumang inaasahan ni Elliot na lapitan. Maya-maya lang ay mabilis na pumasok si Henry at bumulong sa tenga ni Martin. Dad, Freya needs your help urgently. Naging seryoso ang ekspresyon ni Martin. Sige, naiintindihan ko. Elliot, we'll talk another time. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Elliot. Mabilis niyang tinapos ang tawag, tumayo, at sinabing, "Older Mr. Wright, hindi na kita iiwanan pa. I'll take my leave." Paglabas ni Elliot ng courtyard, sinagot niya ang tawag ni Michelle. "Elliot, nasaan ka?" "Nasa Estorid Springbrook Private Club tayo." Ang gulo ni Hendrix. Nabugbog siya ng nagngangalang Marshall. "Kailangan mong pumunta dito ng mabilis." Nakaramdam si Elliot ng lamig sa kanyang gulugod. Hindi niya akalain na sasaktan ng kanyang walang ingat na nakababatang kapatid ang lalaking iyon. "Michelle, makinig ka sa akin ng mabuti. Sabihin mo kay Hendrix at sa iba pa na wala nang dapat mag-provoke kay Mr. Ortega, o kahit na si Lolo ay hindi na siya mapoprotektahan." Matapos ibigay ang kanyang mga tagubilin, nagmaneho siya ng mabilis hanggang sa makakaya niya patungo sa Estorid. Mula sa tawag ni Freya, nalaman ni Martin na sina Marshall, Freya, at Talia ay nagkaroon ng problema kay Hendrix, ang kilalang apo ni Lord Northlone, habang papunta sila para bisitahin si Monica. Napatay ni Marshall ang 2 armadong gwardya na nagtangkang umatake sa kanya. Hiniling ni Freya kay Martin na makipag-ugnayan sa lokal na garrison para pamahalaan ang resulta. Inutusan ni Martin ang kanyang mga bantay at naghanda na umalis nang pumasok sina Simon at Jack. "General Wright, saan ka pupunta nang mapilit?" Sabay-sabay nilang tanong. Tumango si Martin. "Sasama kayong dalawa." "Para saan?" tanong ulit nila. "Estorid," sabi ni Martin, na nakatingin kay Simon. "Your daughter's been involved in an incident." "Ano?" Nagdilim ang mukha ni Simon.
Anong nangyari sa kanya? Huminto si Martin. Nakipag-confrontation ang anak mo kay Hendrix mula sa North Lorne residence. Nag-alab ang galit ni Simon. That's count from the Chandlers. He's been harass my daughter non-stop. Nasisiraan na ba siya ng bait? If he dared to touch a hair on her head, ako mismo ang papatay sa kanya. Umiling si Martin. Magaling ang anak mo. Si Marshall ang naglagay kay Hendrix sa pwesto niya at pinagbabaril ang dalawang gwardya na nagtangkang umatake sa kanya. Nakipag-ugnayan ako sa komandante ng garrison ng Harmonfield upang magpadala ng isang unit upang pangasiwaan ang sitwasyon. Sa tingin ng mga spoiled na supling ng mga pamilyang Brighton na ito ay hindi sila mahahawakan. Pero ngayon, maling tao ang ginulo ni Hendrix. Kung hindi siya matututo, hindi magdadalawang isip si Marshall na patayin siya balang araw. Ngumuso si Simon. Good riddance to that si asterisk Mel. Jack, alis na tayo. Oras na para ipakita ang Chandler punk na iyon kung sino ang amo. Sige, fair na. Tumango si Jack. Martin, Simon, at Jack 3 Lieutenant Generals of Draconia na pinamunuan ng dalawang unit ng militar at Investigation Division 7 patungo sa Estorid sa pinakamataas na bilis. Samantala, ang commander ng garrison sa Harmonfield ay tumanggap. Kabanata 539 ang asawa ng isang sundalo ay hindi nagnanakaw. 10:50 a.m., dumating sina Marshall, Freya, at Talia sa Springbrook Mall. Pagpasok pa lang nila sa loob ay sumulpot si Catherine at hamarang sa kanilang dinadaanan. Marshall, nakagawa ka ng isang malaking pagkakamali ngayon sa pagbugbog kay Hendrix, ang pangalawang apo ni Lord Northlorne, at pagtawid sa Kendalls, ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Brighton. Natatakot ako na mas lalong tumigas ang karera mo sa militar mula rito. Nakangiting sabi ni Catherine. Tumaas ang isang kilay ni Marshall. Hindi ba nakarating sa iyo ang babala kagabi? Hindi sinasadyang umatras si Catherine ngunit mabilis na nakabawi. I'm just trying to give you some advice. Kung gusto mong pumunta ng malayo sa military, you need powerful allies. Kung hindi, madudurog ka bago mo malaman. Ang pagkakaroon ng walang cap-oras na mga kasanayan lamang ay hindi magdadala sa iyo sa kadakilaan. Ang kasaysayan ay puno ng mga mandirigma na namatay sa trahedya na pagkamatay sa kabila ng kanilang lakas. Tumingin si Marshall sa kanya, naiintriga sa kanyang kumpiyansa. Are you offer to help me? Ang mga mata ni Catherine ay kumikinang sa pagmamalaki. Kung ipapangako mo ang iyong katapatan sa Wisteria Residence, titiyakin ni Lord Wisteria, aking lolo, na matatanggap mo ang pinakamahusay na mapagkukunan sa militar. Kahit na naprovoke mo ang North Lorne residents at ang mga dakilang pamilya ng Brighton, hindi sila maglalakas loob na kumilos asterisk laban sa iyo gamit ang aming proteksyon. Tumawa si Marshall at nagtanong, at paano kung tumanggi ako? Namula ang mukha ni Catherine sa galit. Kung gayon ang iyong karera sa militar ay malapit nang matapos. Upang maging mapurol, pagkatapos ng kompetisyon sa militar na ito, ikaw ay magiging walang iba kundi isang scapegoat, nakukuha ng pagkahulog para sa mga pagkabigo ng werewolf. Wala kang pagpipilian kundi ang sumali sa amin kung gusto mo ng anumang pag-asa sa hinaharap. Malapit nang dumating ang kapatid ko. Pwede kitang ipakilala sa kanya, at maaari kang magsimula bilang bahagi ng kanyang koponan. Ngumisi si Marshall. Sige, kapag nagpakita siya, maaari siyang mag-robe sa harap ko at tawagin akong lolo, ng ilang beses. Kung maganda ang mood ng Freem, baka ay tos ko siya ng ilang barya. You ungrateful fool. Sigaw ni Catherine na namumula ang mukha sa galit. Hindi ka papayagan ng kapatid ko na manatili sa militar. Nagkibit balikat si Marshall na walang pakialam. Hindi mahalaga sa akin. Hindi sumali sa militar para sa isang karera, kaya bakit ako mag-aalaga sa ambisyon? Tsaka colonel lang ang kapatid mo. Anong karapatan niyang ay boss ako? Nasisiraan na ba siya ng bait para yayain akong sumama sa kanya? Hindi ko gets. Ano ang nagbibigay sa iyo ng ganitong katawa-tawang pakiramdam ng higit na kahusayan? Kabanata 539 ang asawa ng isang sundalo ay hindi nagnanakaw. Ang mga lumang titulo ng pamilya mo. O ang makikitid mong pag-iisip.
Lahat kayo ay mga linto lamang na nabubuhay sa mga kaluwalhatian ng inyong mga ninuno. Ngayon mawala ka na. Tinabi ni Marshall si Catherine at pumasok sa mall. Nag-uusok. Sigaw ni Catherine sa kanya, "We'll see about that. My brother will make sure you regret this." Sa oras na iyon, ang bilang ng mga mamimili sa mall ay katamtaman. Biglang huminto si Freya at sinabing, "Teka, hawakan mo. Kapag nakita natin si Monica, mag-ingat na huwag magsabi ng mali. Walang makakapagbanggit sa pagkamatay ni Josh, understand?" Isinasaalang-alang ng Command Headquarters na si Josh ay hindi nagkaroon ng anak habang siya ay nabubuhay, at si Monica ay nagdusa ng 2 pagkalaglag noon. 7 months pregnant na si Monica, malapit na ang due date niya. So, the Command Headquarters decided to wait until she safely gave birth before send someone to handle this matter. Mataimtim na tumanggo si Marshall. Oo, ginawa ni Kapitan Fletcher ang sukdulang sakripisyo. Ang pagtiyak na ligtas na ipanganak ang kanyang anak ay magdudulot ng kaginhawaan sa kanyang kaluluwa. Tingnan mo, may inaatake sa unahan. 3 tao laban sa isang buntis na babae, ito ay kabalbalan. Bulalas ni Talia sabay turo sa isang eksena sa harapan nila kung saan ang 3 babae ay mabangis na binubugbog ang isang buntis. Babae. Natigilan si Freya sa eksena. Monica. Si Monica, na halatang buntis, ay napapaligiran ng 3 babae. Ang isa sa kanila ay sinampal ng paulit-ulit ang kanyang mukha, habang ang 2 naman ay walang awang sinipa siya habang nakahiga sa lupa. Walang pag-aalinlangan, tumakbo pasulong si Freya. Mabilis na sumugod si Marshall sa gilid ni Monica at pinalipad ang isa sa mga umaatake sa isang malakas na sampal sina Freya at Talia, na naabutan, lumuhod sa tabi ni Monica at yamakap sa kanyang ulo. Napahawak si Monica sa sakit ng tiyan at umaagos ang mga luha sa kanyang mukha, "Please, huwag mo na akong patulan. You'll hurt my baby." Nanginginig siya habang tinatago ang kanyang tiyan. Takot na takot siyang imulat ang kanyang mga mata habang nagmamakaawa siya. Niyakap siya ng mahigpit ni Freya. "Monica, ako ito, ang kasama ni Freya Josh." Dahan-daang iminulat ni Monica ang kanyang mga mata. "Please, huwag mong saktan ang baby ko. Monica, anong nararamdaman mo?" Nag-aalalang tanong ni na Freya at Talia habang nakaluhod. Bamulong si Monica, idiniin ang isang kamay sa kanyang tiyan. "Ang sakit ng tiyan ko." Nanlaki ang mga mata ni Talia nang mapansin niyang namumuo ang dugo sa ilalim ni Monica. "Colonel Wright, tingnan mo." Samantala, ang babaeng sinampal ni Marshall na si Winnie Quigley, ay pasuray-suray na tumayo. Hinawakan niya ang namamagang mukha niya habang galit na nakatingin kay Marshall. "Anong karapatan mong saktan ako? Ano? Inaatake mo ang isang buntis na babae, tao ka ba?" Nagyayelong boses ni Marshall. "Kung may mangyari sa baby, magbabayad kayong 3 ng buhay nyo." Sa ngayon, ang mga customer at staff ay nagtipon-tipon na bumubuo ng isang pulutong. Itinuro ni Winnie si Monica at sumigaw, "May ninakaw siya at ako ang reception manager ng mall. Siyempre, kailangan ko siyang pigilan." Sinubukan niyang tumakbo, at ang mga bagay-bagay ay nawala sa kamay. Umiiyak si Monica, "Colonel Wright, asawa ako ng sundalo. Gaano man ako kahirap, hinding-hindi ako magnanakaw. Hindi ko kailanman ipapahiya ang militar." Tumanggo si Freya, pilit na pinapakalma si Monica. "Don't worry, Monica. Let Marshall and Talia handle this. I'm taking you to the hospital right now." Tumalon si Winnie, nanginginig. "Hindi ka pwedeng umalis. Walang aalis hanggat hindi ito naaayos. Ilipat, basura." Putol ni Marshall, muling hinampot si Winnie sa mukha. "Dalhin mo si Monica sa ospital, ngayon na." Histeryosong sigaw ni Winnie. "She can't leave. She stole something and you attacked me." No one's getting away. Nagbulungan ang mga nanunood sa kanilang sarili. Oo, hindi sila pwedeng umalis na lang. This is outrageous. How dare he hit the woman? Pero nakita ko ang 3 iyon na umaatake sa buntis na babae. Mukhang malapit na siyang mawala ng sanggol, kailangan nilang dalhin siya sa ospital. Ilang mall security guard ang hamarang para harangan ang kanilang dinadaanan.
Inilabas ni Freya ang kanyang ID. Thalia, pigilan ang sinumang maglakas loob na pigilan tayo. Ang mga gwardya, na kinikilala ang ID ni Freya bilang ang Deputy Commander ng Werewolf Special Forces, ay agad na tumabi. Tinuro ni Marshal si Thalia. Pumunta sa opisina ng seguridad at kunin ang footage ng surveillance ngayong araw. Walang pupuntahan hanggat hindi malinaw ang kalagayan ni Monica. Kabanata 540 Hell with the Yorks. Pinagmasdan ni Winnie si Thalia na dumiretso sa surveillance room T ng mall. Agad niyang itinuro ang ilang security guard at sumigaw, ang pulis lang o ang sarili nating security. Department ang may autoridad na i-access ang surveillance footage ng mall. Wala silang karapatang i-review ang footage natin, huwag siyang papasukin sa surveillance room. Alam ng mga security guard na si Winnie ang may bahay ni Stephen York, ang may-ari ng mall. Hindi nila kayang suwiin siya at agad na kumilos para harangan si Thalia. Si Thalia, gayunpaman, ay nag-flash ng kanyang ID at malamig na sinabi, ang sinumang maglakas loob na pigilan ako ay haharapin ang mga kahihinatnan. Ito ay tungkol sa pagpapatunay sa pagiging inosente ng nabiyuda ng isang nahulog na bayani. Tumabi ka. Natigilan ang mga bantay. Ang ilan sa kanila ay mga dating sundalo at, nang malaman na si Monica ay balo ng isang nahulog na bayani. Agad tumabi at dinala pa si Thalia sa surveillance room. Nang makitang hindi napigilan ng mga gwardya si Thalia at tinutulungan na siya ngayon, sumigaw si Winnie, mga taksil na tanga. Maghanda kayong matanggal sa trabaho. Walang magawa ang sinabi ng isa sa mga gwardya, Ms. Quigley, hindi talaga namin magagawa ito. Siya ay isang armadong opisyal. And she's trying to prove the innocence of a fallen hero's widow. If we stop her, we could face charges. Mga singil. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Winnie. Siningil ng ano? What a joke. Alam ba niya kung anong uri ng pag-back up ang mall na ito? It's the Yorks of Brighton. At sa likod ng Yorks ay ang Northlorne residence. Sino ang dapat nating katakutin? She's just a hamak na sundalo na nangangahas na kumilos sa ating turf. Hindi ko hahayaang mag-slide ito. Nag-aapoy sa galit ang mga mata ni Winnie habang tinuturo si Marshall at sumisigaw, magbabayad ka sa pananakit mo sa akin. Maghintay ka lang. Napatingin si Marshall sa kanyang relo. Sige, hindi pa pumapasok ang resulta ng test ni Monica. Sige, tawagan mo na kung sinong gusto mo. Kinuha ni Winnie ang phone niya at nagsimulang umiyak, Stephen. Sinaktan ako ng isang sundalo sa main hall ng mall natin. Bumaba ka na dito. Si Stephen York ay walang iba kundi ang pangalawang anak ni Cohen. Siya rin ang chairman ng Springbrook Group sa Harmonfield. Si Winnie, sa edad na 23, ay nagsimula bilang isang sales associate sa mall. Sa kanyang hitsura at talento sa pambabula, nagawa niyang akitin si Stephen, na mabilis siyang na-promote sa posisyon ng reception manager. Bagamat itinuring siya ni Stephen bilang isang laruan, sinumang humahampas sa kanyang babae sa kanyang mall ay kasing ganda ng paghampas sa kanya at sa mga York. Winnie, nasa 4th floor na ako. Saglit lang bababa na ako, humikab na sagot ni Stephen na katatapos lang kasama ang sekretarya niya. Who the hell dares to act out on your territory? Sisiguraduhin kung aalis siya sa isang stretcher. Pagbalik sa main hall, nagsimulang magdaldalan ang mga nanunood. Kahit sundalo hindi dapat magnakaw. Ang pagnanakaw ng asawa ng sundalo ay isang kahihiyan sa militar. Si Ms. Quigley ang reception manager. Normal lang sa kanya na pigilan ang magnanakaw, kahit asawa ng sundalo. Yung tipong, tamaan ang isang babae. Nakakadiri yan. Kung ako ang tatanungin mo, dapat may tumawag na ng pulis. Sa gitna ng karamihan. Nakatayo si Catherine na nanunood na may malamig na ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi habang nakatingin kay Marshall. Isang walang ingat na brute lang. Ano ang posibleng magawa niya kung kikilos siya sa isang bagay na napakaliit? Siya ay walang iba kundi isang aso na naglilingkod sa iba't ibang mga master, lahat ng kalamnan at walang utak. Catherine, anong nangyayari? Isang matangkad at gwapong lalaki ang bumungad sa kanya. Si Zane iyon, ang panganay na anak ng Wisteria residents.
Itinuro ni Catherine si Marshall at mahinang sinabi, "Iyan si Marshall, ang bagong chief instructor ng Werewolf Unit." Napatingin si Zane kay Marshall, na nakatayong napapalibutan ng maraming babae. Halatang sinaktan niya sila. Sinaktan ni Marshall yung mga babaeng yun. Napangisi si Catherine. Oo, nakakaawa. Napangiti si Zane. Hindi dapat pumapatol sa mga babae ang isang tao sa kanyang posisyon. Parang kulang pa siya sa disiplina. Kung siya ay magtatrabaho sa ilalim ko, kailangan ko siyang sanayin ng husto. Ang sino mang gustong makamit ang magagandang bagay ay hindi dapat maging ganito ka-impulsive. Ang paghawak sa mga bagay na tulad nito ay nagpapakita ng kakulangan ng lalim. This kind of brute force can ruin everything. I'm not too eager to recruit someone like him. Gustong banggitin ni Catherine na walang balak si Marshall na sumali sa Wisteria Residence, pero pinigilan niya ang kanyang dila. Maya-maya lang ay sumulpot si Stephen sa hall kasama ang 4 na bodyguards. Si Winnie at ang 2 pang babae ay sumugod sa kanya, umiiyak. "Stephen, yung junior na yon ang nakabangga sakin. Arestado mo siya at putulin mo yung kamay niya. May ninakaw si Monica, at nang sinubukan kong pigilan siya, inatake nila ako. Look at my face. Stephen." Sinira niya. "Dapat panindigan mo ako. Buho. Paano ko ipapakita ang mukha ko pagkatapos nito?" Bumaling ang mata ni Stephen kay Marshall. "Sinong kasama mo? May ideya ka ba sa ginawa mo? Ang pag-atake sa isang tao sa mall ko ay isang death wish." Ngumisi si Marshall. "Pag-atake. Nasabi ko na papatay ako ng tao kapag may nangyari sa baby ni Monica." Lahat ng 3 babae na naglagay ng kamay sa kanya ay parang patay na. "Di, man," galit na tumawa si Stephen. "And who the hell are you? Nasisiraan ka na ba ng bait? Hindi ka ba natatakot na makagat mo ang iyong sariling dila sa pamamagitan ng pakikipag-usap ng malaki sa teritoryo ng York? Mayroon ka bang kung ano ang kinakailangan upang may sigawa ang banta na iyon?" Walang pakialam na sinabi ni Marshall, "You'll see soon enough." Nanunuya si Stephen, nahuli si Monica na nagnakaw. Si Winnick, bilang reception manager ng mall, ay may karapatan na makialam. Nagdilim ang mukha ni Marshall. Si Monica ay isang nahulog na balo ng bayani. Humagalpak ng tawa si Stephen. "So what? She deserves a beating if she steal." Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para bastyusan ang byuda ng isang nahulog na bayani? Ikinaway ni Marshall ang kanyang braso, hinampos si Stephen at pinadapa siya sa lupa. Hindi inaasahan ni Stephen na bigla na lang kumilos si Marshall. Hinawakan niya ang ngayon ay namamaga niyang mukha at umungal, "How dare you hit me? I'll make sure you die for this. Kilala mo ba kung sino ako?" Dumura si Stephen sabay turo kay Marshall. "Ako si Stephen York mula sa York sa Brighton. Pagsisisihan mo ito." Mabagal na hakbang si Marshall patungo kay Stephen at yumuko. "Ganyan ba talaga ka-impress ang mga York? The hell with the Yorks. Ano bang masama kung sinaktan kita?" Hinawakan niya si Stephen sa buhok at binasag ang ulo sa matigas na granite na sahig. Basag. Habang nakasalubong ng mukha ni Stephen ang bato, tumalsik ang dugo kung saan-saan. Hingal na hingal ang mga nanunood. Walang umasa na ganito kalupit si Marshall. Baliw ba siya? Hindi niya ba alam kung sino iyon? Ito ay sesabog ng malaki. Stephen yan from the Yorks. Ang taong ito ay nasa malalim na problema ngayon. Sa dami ng tao, pinaikit ni Zane ang kanyang mga mata, pinagmamasdan ang likod ni Marshall na puno ng masalimuot na emosyon. Sa pananaw ng isang ordinaryong tao, walang kapintasan ang mga aksyon ni Marshall. Kung tutuusin, bilang isang sundalo, kung ang minamahal ng iyong kasama ay malupit na inatake, natural lang ang pagpasok. Magiging isang hindi patas na kaso para sa isang miyembro ng pamilya ng isang sundalo na abusuhin kapag siya ay nanganganib sa kanyang buhay sa front lines. Gayunpaman, para kay Zane, masyadong emosyonal at walang muwang ang tugon ni Marshall. Kung nais ng isang tao na makamit ang magagandang bagay, kailangan ng isa na manatiling makatwiran, lalo na sa kanilang antas.
Ang mga maliliit na hindi pagkakaunawaan at paninindigan para sa mga taong walang kahalagahan ay hindi dapat maging sa kanilang radar. Paano kung isa o dalawang tao? Namatay ang mga tao. Ang mundong ito ay itinayo sa prinsipyo ng survival of the fittest. Walang magagawa ang mahihina kung sila ay inapi. Kahit gaano pa kagaling si Marshall, isa pa rin siyang tao. Walang makakapagpabago sa malupit na katotohanan ito. Hindi mahalaga ang katayuan ni Monica, kahit na asawa siya ng sundalo. Nang walang kapangyarihan o impluwensya, siya ay napahamak na tiisin ang anumang kalupitan na ibinato sa kanya ng buhay. Iyon ang kanyang kapalaran. Kung si Monica ay asawa ng isang general o isang taong maimpluwensya, hindi magdadalawang isip si Zane na makialam. Iyon ay magiging isang pamumuhunan na nagbubunga ng makabuluhang kita. Gayunpaman, si Monica ay asawa lamang ng isang hamak na kapitan. Ang pagtatanggol sa kanya ay hindi katumbas ng halaga. Mas masahol pa, maaari itong mag-trigger ng isang pagsalungat sa publiko at makapinsala sa kanyang sariling kinabukasan. Bata pa siya at kailangan niyang protektahan ang kanyang reputasyon. Hindi niya itataya ang lahat para sa isang bagay na walang kabuluhan. Nanlilisik ang mga mata ni Zane habang nakatitig kay Marshall. Kung mainit sa pagdinig mula kay Catherine tungkol sa walang takot na pagkilos ni Marshall sa Dragon Ridge Valley kagabi at sa usaping kinasasangkutan ng Draconite, hindi sana siya mag-abala na manatili upang panoorin ito. Dahil napatunayan ni Marshall ang kanyang sarili na may kakayahan at nakakaintriga, nagpa siya si Zane na manatili ng kaunti dahil sa pag-usisa. Sa sandaling iyon, si Stephen ay tinutulungan na ng dalawang security guard. Hawak ang pumipintig na mukha, tinuro niya si Marshall at napasigaw ng paus, "Hindi ako isa sa mga York kung hindi kita papatayin ngayon." Mahinahong tumango si Marshall. Kung gayon mas mabuting maging handa ka na palitan ang iyong apelyido ng Beast. Ang lakas ng loob mo. Putol ni Stephen, saka bumaling sa kanyang sekretarya, na kanina lang naging intimate sa kanya sa opisina. "Tawagan mo ang tatay ko." Ang sekretarya, nakasangkot din kay Cohen, ay halos madulas ng kunin ang telepono. "Oh, mahal. Libre ako ngayong gabi." Natigilan si Stephen sa hindi makapaniwala. "Who the hell are you calling? I told you to call my father." "Siya ang tinatawagan ko." Sandaling nataranta ang sekretarya. Sa isang malakas na sampal, hinampos ni Stephen ang sekretarya sa mukha at hinawakan ang telepono, inilipat ito sa speaker mode. Bago pa siya makapagsalita, ang boses ni Cohen ay nanggaling sa kabilang dulo. "Baby, malapit na akong matapos dito at hanapin ka. Halika, bigyan mo ako ng flying kiss." Natahimik ang buong mall bago bumagsak, nagtatakang tawa. Seryoso lang ba siya sa iisang sekretarya sa kanyang ama? Ano ang sorpresa? Sa mga lupo na tulad nila, ang etika ay lumalabas sa bintana. Para silang mga hayop sa una nilang ugali, haha. "Dad, ako ito, Stephen." Pinandilatan ni Stephen ang sekretarya at tumahol sa telepono. Nag-alinlangan si Cohen bago sumagot. "Nako, Stephen, kausap ko lang ang mama mo, dapat tumawid sa linya." Hindi pinansin ni Stephen ang palusot. "Dad, may istorbo sa mall. I got assaulted." "Ano?" Agad na nagbago ang tono ng boses ni Cohen, na nagngangalit sa galit. "Papunta na ako sa mga reinforcements." Binaba ni Stephen ang tawag at tinuro ng daliring nagsusumbong kay Marshall. "Ako. Ang may-ari ng mall at kasama si Winnie bilang reception manager ay walang pakialam kung sino ka o kung ano si Monica. Wala ba akong karapatang panghawakan ang pagnanakaw niya?" Sa sandaling iyon, sumugod si Talia kay Marshall, hawak ang isang teleponong may surveillance footage. "Ilagay ang footage. At napanood ko na." Nabaling ang lahat kay Talia, sabik na maunawaan kung bakit sinalakay ni Winnie at ng kanyang mga kasabwat si Monica. Nahuli ba si Monica na nagnanakaw, na humantong sa komprontasyon? Namutla ang mukha ni Winnie habang sumusugod kay Talia, nakanguso. "How dare you access our surveillance? Ibigay mo yan. Hindi dapat isa publiko." Sinampal siya ng malakas ni Talia sa mukha. "Bastos kang babae ka. Magwala ka."